Kenhiye, sabi ko kumbinsihin. Kung hindi tulog, Huli na. ito na. Hindi na talaga ito mapipigilan. Shining? Gusto mo bang angkinin ako? Hindi yun. Kung ganun, ibibigay ko. Kahit nasasaktan, kahit galit, ngunit palaging pinapalagan ang nararamdaman ko. Kenhiye, kung susubukan kong siklan pagmamahal mo, papahusayan ang daan ng pag-ibig para maging dalawa, siguradong mababago ang ating wakas. Hindi ba? Para ka siyang Sisu. Handa ka bang gawin ito? Kenhiye, hindi ako... Yung mga dalagitang nasa komento, nagsisisinungaling itimpas na content, kahit kaunting makabuluhang opinion ay hindi maibigay. Paano pasusunurin ng lalaki? Pasusunurin? Sino? Si Kenhiye ba? Diretso ka na. Kapag natulog ka, siguradong susunod siya. Nasubukan ko na. Pero bigo pa rin. Oo, yan na. Naipadalan sa iyo lahat. May ilan pa naling na sexy lingerie. Oh. Wow! Ito na tinatawag na assist. Baka lang mahilag sa tahimik na laro, baka gusto niya sa pilitan mong pagmamahal. Gawan mo siya ng isang basement. May quill at tatigo pa. Pati dog collar at kung ano-ano pa. Ay, magpakatao ka naman. Ang feasibility study natin, May message galing kay Mrs. Kenhiye, galit ang asawa mo. Galit na galit. Kung hindi mo siya lalambingin, mawawala ng mahal mong asawa. Mr. Kin, ito ang unang beses sa loob ng 3 taon na bukod sa usapang diborsyo, may iba pa siyang sinabi sa'yo at tinawag pa niya yung sarili niya. Asawa ng CEO? Paano ba lambingin ng asawa? Ha? Oo. Galit ang asawa ko. Hindi ako marunong mang-amo. Kung sino man ang may magandang ideya, may gantimpalang 10,000. Kung matatanggap ang suggestion, may 500,000 na reward. Kung mapapasaya niyo ang asawa ko, may 1 million na bonus. Meron ako, Mr. Ken! Pakinggan mo ako! Meron ako! Sabi ko, na-effective yan. Ano pinapadala niya? Wala naman. Pero namumula ka na. Aalis na muna ako. May gagawin pa ako. Siguradong bawal pagkita ang litrato. Umuwi ka agad ngayon at mahubad ka sa harap ni Madam CEO. Grabe ang manya ko. Ayoko nang isipin. Pag pinaluhod ko siya, tapos kitang abs niya, ang hot siguro nun. Hello? Mr. Ken, si Lin Gio ito. May kailangan ka? Narinig ko, tinutulungan ni Ningning si Mr. Shen para ilingin sa'yo ang lupain. Ngayon nakita ko ulit na pumunta siya para hanapin si Mr. Shen. President Ken, ang lupain sa kanluran, malaga sa Ken Group. Huwag na huwag kayong papayag. Hindi ako papayag. Mas mabuti pang asikasuhin mo ang sarili mo. Shining!
Shining! Pumunta siya kay Mr. Shin. Hello? I-block ang lahat ng daan palabas ng resort, palibutan ang pamilya Shin. Kung may lakas ng loob si Mr. Shin na agawin ang asawa ko, pagbabayarin kong buong pamilya niya. At isa pa, hanapin si Shining. Kahit kailangan pang itali siya, ibalik niyo siya. Ken Hiye? Sinong balak mong itali? Hindi ka umalis? Pakinggan mo muna ako. Totoo, nasaktan talaga ako. Tama ng paghalik. May sasabihin ako. Ipapakita ko sa'yo. Pahihipuin din kita. Kahit ano pang gusto mo, pwede. Basta ikaw. Basta huwag mo lang akong iwan. Ang sarap hawakan. Ay, hindi. Ken Hiye. Totoo, may gusto talaga akong sabihin sa'yo. Pasensya. Lasing lang ako. Ken Hiye. Hindi ko na gusto si Mr. Shan. Ngayon, gusto ko nang subukan na mahalin ka at makagusto sa'yo. At isa pa, dapat mong tandaan, ako ang asawa mo. Hindi sa alagang hayop. Hindi mo pwedeng basta-basta ako ikulong. Kung may hindi pagkakaintindihan, kailangan laging linawin. May mahabang daan pa tayong lalakbayin. Kaya, kailangan mo kong pagkakatiwalaan. Okay ba? Sa'yo? Mm. Ken Hiye, yung lupa sa West Ferry. Bibigyan kita ng 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan? Huh? Kailangan mong patunayan na hindi mo ginagawa ito para sa kanya. Hindi mo ako pinapahirapan at hindi mo lang ako pinapasaya na para bang nagpapanggap kang gusto ako. Kung ganun, hindi ko bubuhati ng lupa. Ken Hiye, hala ka ba magbago para sa akin? Bakit ngayon ko lang napansin na ang bait mo pala? Ken Hiye, huwag masyadong malungkot. Hindi alam ni Nene ang kabutihan mo. Ikaw na may ganitong estado. Hindi kailangan ng kasal para sa politika. Kailangan mo na isang malambing at totoong nagmamahal sa'yo. Nababaliw na ba siya? Ken Hiye, narinig mo ba? Masakit pa rin ang sugat ko. Ken Hiye, pwede mo bang tingnan ako? Ken Hiye. Pangakuan mo siya. Sige, bukas. Hindi masyadong pula. Kailangan pa rin magpulat mahina para mapok ang atensyon niya. Ken Hiye. Shan Hiye. Hihintayin kita sa labas.
Ning. Sa ospital ka nakaganyan? Sira ka ba? Ning, bakit bigla kang pumunta rito? Hindi mo man lang ko sinabihan. Diba nag-post ka sa moments mo na gusto mong makita ang tang pinakamahal mo? Ano? Hindi ba ako yon? Hindi. Narinig ko yung sugat mo, hindi pa rin gumagaling. May alam akong paraan. Anong paraan? Acupuncture therapy. At panimula pa lang ito, kapag napakita ka ulit sa harap namin ni Ken Hie, itatapon na kita sa kamundukan. Mula ngayon, hindi ka na makakalabas. Naintindihan? Wag! Wag! Tara na. Sakto, susunduin natin si Papa. Sige, pupunta ako sa baba para kunin ang kotse. Dumating na si Aning. Jiang Wajing, bakit ka nandito? Gina, hindi ko alam na bibisitahin mo si Mr. Shi. Aalis na ako agad. Sandali, 7 taong kinamuhan ang nakatalang kapatid na si Jiang Wajing siyang gumawa ng masama sa'yo. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, hindi pala. Si Shan Qingyan ang aalis ng damit mo pagkatapos siyang palayasin ng pamilya Shi. Nalaman niya namatay ka kasamang papa mo at buong puso niyang hinana ang pumatay sa inyo para ipaiganti kayo. Dito ka muna. Sige, dito muna ako. Sige, kuya. Siguro 7 taon nang nakalipas bago tinawag ni Xiaoning si Waji na kuya. Oo nga, si Senyorita at Ginoong Jin sa wakas ay nagkaayos na. Xiaoning, 3 taon kang nawala. Bakit ngayon ka lang bumalik? 3 taon kang hindi nagpakita. Paano naging maayos ang buhay mo? Alam mo, ang buhay mo na lang ang iisipin mo. Bakit ang pag-alala mo? Para may sarkastikong tono. Ginagamit ko lang para ng pagsasalita ni Irby para makipag-usap sa'yo. Pabaguhin ko. Bakit bigla ka namang nakabalik? Ate, nagkakamali ka. Hindi yan ang ibig sabihin ni Mama. Iniisip pa niya na ang ugali mo nitong mga nakaraan ay medyo kakaiba. Dapat mo ring malaman. Noon kapag nakita mo si Kuya Jiang, naiinis ka at nagagalit. Kapag nakita mo siya, ginagawa mo ng para na mawala siya sa'yo. At ngayon, tinatawag mo na siya na kuya at tinaya mo pa siya manatili. Si Papa, dahil nang sa tulong ng tito, lagi siyang may utang na loob. Ngunit kung kasama ako, hindi siya magiging mahinahon. Kaya ngayon, ang pagkakataong ito, tsak na paalisin ko ang buong pamilyang may masamang impluwensya sa pamilya Shi. Dahil naitanong mo na ngayon, tama lang na harapin kita. Bakit ko ba siya kinamuhian? Tito, kahapon, si ate may kasamang lalaki. Ano bang ginagawa mo? Kuya, tingnan mo si Xiaoning. Tingnan mo kung ano nangyari. Hindi mo lang pinigilan. Ginoo, mag-ingat ka. Magkaiwan ka ng senyorita. Kung nanakit si Ningning, siguradong may dahilan siya na hindi mo man lang tanungin. Sisigawan mo agad, nire-respeto mo ba ako bilang kuya? Kung istorboy mo pang sinasabi ko, papatigilin kita sa pagsasalita. Kahit andito si Ernie, babanggain pa rin kita. Noon, galit na galit ako kay kuya dahil akala ko 7 taon na nakalipas siyang gumawa nun sa akin. Hayop ka! Hindi pa tapos magsalita si senyorita. Kumalma ka. Tinuring kitang tunay kong kapatid. Paano ko naman magagawa sa iyong ganung bagay? Pero alam ko na, hindi si kuyang taong yon. Ang totoong gustong saktan ako ay ikaw, Shi Qingyan. Yin. Ano bang pinagsasabi mo? Babae si Yin. Mga lalaking gusto niya. Paano magagawa sa'yo yun? Ate, bakit mo ko sinisiraan? 7 taon na nakalipas, June 5, natutulog ako noon. Pinuksan mo ang suot kong pambahay, halos matanggal mo pang pantalon ko. Nagising ako. Natakot ka at numakbo. Nang hinabol kita, sakto kong nakita ang namumulang mukha at kabadong si kuya. Kaya ko naisip na siyang may gawa at pagkatapos noon, ikaw pa mismo nagsabi sa akin na ikaw mismo nakakita na si kuya nagtago na lumabas mula sa kwarto ko. Doon ako mas nakasiguro. Namula ako dahil... Kuya Jiang! Huwag mong sabihin! Nung nakita ko si Shikin yun, nakahubad siya paglabas niya sa kwarto mo. Kakagaling ko lang noon sa klase ko. Ayoko nang mabuhay!
Tumigil ka! Ayaw mo nang mabuhay? Tama. Ito, gamitin mo. Mas mabilis. Ate! Gusto mo bang tulungan kita? Ano ba talaga nangyari? Magsalita ka. Na-curious lang ako. Sumilip lang ako sandali. Wala talaga akong ibig sabihin noon. Suwel kang bata. Ate mo yan. Paano mo nagawa yun sa kanya? Sasapakin talaga kita, gago ka. Ma! Mali ako! Nagkamali ako! Totoo, nagkamali ako! Ma! Bakit hindi mo ko pinigilan, kuya? Hayop ka! Hayop ka! Papa, simula na tumira sila dito, nasira ang relasyon natin. Pati ang relasyon ko kay kuya, naging masama. Hindi mo sila palisin dito. Ako, hindi nagbabalik sa pamilya siya. Ikaw talaga suwal na bata. Tinuturo ko pa naman ng papa mo. Kahit tinungan ng papa mo ang tito mo makapag-aral. At binigyan pa ng puhunan. Kahit siya ang dahilan kung bakit maagang namatay ang papa mo. Malaki pa rin ang utang na loob natin sa kanya. At paano ka pa rin ganyan? Dapat ka mahiya. Paano mo nagawa yun? Ginoo, ayaw ka na ng anak mo. Kung ganun, palisin niyo sila. Kuya, hindi ko rin inaakala na magagawa na yun ng ganito. Tingnan mo, pinagsabihan ko na siya. Alam na niyang pagkakamali niya. Huwag na kayong magalit. Huwag yun ang isiping seryoso. Ito'y karaniwan lang. 7 taon akong may trauma. Kung madali na itong mapapatawad, baka gawin ko rin sa'yo ang ilang bagay. Tapusin na ng isang sorry. Masama ang ugali ng batang ito. Lumayas na kayo. Turuan mo siya ng maayos. Oo. Kuya, tama po kayo. Pag-uwi namin, tuturuan namin siya ng maayos. Pagkatapos ng lahat, iisang pamilya lang tayo. Huwag ipalo ang mga gulo sa labas. Nung buhay pa si Gugwang, ganon din kayo. Magkapatid na parang duguan. Laging nagtutulungan. Alam ko kung kaano mo siya nire-respeto nung buhay pa siya. Kuya. Nung buhay pa si Gugwang, tinuo ko niya lahat ng ipon niya para tulungan ka. Ako bilang manugang, ginamit ko pa aking Dory bilang suporta. Manugang! Sa totoo lang! Panginoon, talaga bang ayaw ka na ng anak niyo? Ang gusto ko lang sabihin, kung lilipat kayo, okay lang, lumipat na kayo. Kayong dalawa, ang truck ng moving company, darating 1 oras mula ngayon. Huwag magsayang ng oras, umalis na kayo. Paalam. Panginoon, ang mga gulay na binili ngayon ay paborito ng senyorita. Ang kwarto sa itaas ay inayos na. Kahit ang mga bulaklak sa hardin, ang mga rosas, ay paborito din ng senyorita. Ay, 3 taon na. Unang pagkakataon ni Miss na bumalik sa sarili niyang bahay. Ibigay mo sa akin. Kuya, ako na maghahanda ng hapunan ngayong gabi. Tignan mo aking luto. Miss, bakit ka pa nandito? Ayaw mo ba talaga rin ang tahanan ng Shi? Baka gusto mo mag-apply bilang kasambahay ng Shi. Ikaw? Bakit hindi ko napansin noon na si Manager Zhao ay sobrang galing sa salita? Kung pagod ka na ate, pumasok ka na lang sa kwarto. Huwag pilitin ang sariling gawin ang ayaw mo. Ilang pampalasa bang nilagay mo sa bibig mo para galang ka makapagsalita at makadagdag ng kwento? Bakit hindi ka lang sumulat ng nobela? Sayang naman. Ate, na-misinterpret mo na naman ako. Talaga naman para sa ikabubuti mo lang ito. Para sa ikabubuti ko? Alisin ka lang sa harap ko. Tama. Pa, si Shaken yan ngayon ay nasa 8 gulang na. Ang diamond card na ibinigay mo sa kanya noon ay pwede mo nang ihinto. Kaya na niyang kumita para sa sarili niya. Shaken yan. Tama ang sinabi ng ate mo. Panahon na para maging independent ka. At yung secondary card mo, ititigil ko na rin. Tito! Yung card na yun, bawat buwan ay may 5 limitasyon. Kung mawawala, anong gagamitin ko? Tara na, ipapakita ko sa hardin. Punta tayo sa kwarto mo. Sa liwanag ng araw,
Parang hindi ka komportable. Gusto ko lang makita kung saan ka nakatira. Ano bang iniisip mo? Mali ang iniisip mo. Tara, Tara. Buwisit ka. Si Kinhi ay dapat sa akin. Kumusta? Magaling asawa mo, hindi ba? siyempre, ang aking ningning ay perpekto. Ate! Dumating na si Kuya Sizo! Hawak mo yung paborito mong rosas! Dati, hindi na siya kailangan tawagin ni Shikinyin. Para siyang diwata na tuwang-tuwa at tatakbo sa aking tabi. Bakit hindi pa siya bumaba? Ate! Ate! Shikinyin, may problema bang utak mo? Dumating na fiancé mo. Ikaw na lang mag-ayos. Bakit mo tatawagin si Ningning? Ha? Si Miss, medyo may sakit. Kaya, gusto niyang painitin ang katawan. Tama yan. Tama. Shining, paano ka nang mahal sa iba? Dapat si Kinhi gumamit ng panlilin lang. Walang problema. Basta gusto ko lang, babalik ka sa akin. Parang dati, matapat na lalapit. Kinagat mo na naman ako. Ang sarap namang kagatin. Anong klaseng kalakuhan ito? Gumising ka ng maldita. Nasa babang kapatid mo, at si Shensizo, binibila ang 108 na love letters mo na para sa kanya. Ang mga sulat ko kay Shensizo. Hindi ganang ibig sabihin. Pakinggan mo muna ako. Mga nakaraan na yan. Teka, saan ka pupunta? Pupunta para kunin ang papel at panulat mo. Para magsulat ng love letters. Asawa ko, nagselos ka ba kanina? Asawa mo ko, normal na kung magselos ka. Pero, walang dapat hindi pagkakaintindihan sa atin. Kung sasabihin mo lang, aayusin ko na naman yon. Aayusin mo ko? Sana, mula sa gusto ko sa'yo, maging mahal. At sana, unti-unti maging sobrang-sobrang pagmamahal. Sobrang-sobra. Yung nakaraang pangyayari. Ningning, nasaktan mo ang binti mo? Kahit gaano ka kapagod ate, hindi mo dapat gamitin si Kinhi ng ganito. Karangalan ko ito. Ang mga kabataan, malakas ang sigla. Si Kinhi lang, isang laban, katumbas ng dalawa, paano may Thomas kakit-akit, mas lalong naging cute siya.
Mr. Zhao! Panginoon, pumunta ka sa kusina. Ihanda mo kay Hiye ang pinakamasarap na sabaw, pinakamalusog at pangmatagalan. Kung ganito pa, hindi ba't mapapakinabangan ni Shining ito? Kumain na. Mahinang loob ng papa ko, kaya kailangan ko siyang takutin ng konti. Magkipagtulungan ka sa akin mamaya. Kumain ka ng marami. Tingnan mo, ang payat mo. Diba, nahulog ka sa akin? Sabi ko na nga, sigurado ako, hindi ka pa rin nakakalimot sa akin. Eto na! Huh? Anong gumagalaw sa ilalim? Mamaya, ikaw ay iiyak. Pupunta muna ako sa banyo. Ha? Tumayo siya? Sino umawak sa akin? May ipis! May ipis! Ano? Peke pala? Shining? Ano bang ginagawa mo? Ang unfair naman! Ningning, alam kong masama sa'yo na makita kami mag-ina ng ganito. Kaya nagdesisyon na rin kaming lumipat. Bakit mo parang ginagawang mahirap si Yen Yen? Kahit namatay ng tito mo, sa huli, magkamag-anak pa rin tayo. Noong panahon ni Gugang, sinustento niya si Kuya sa kolehiyo. At binigyan siya ng kanyang unang puhunan. Hindi kami mag-ina na pumunta sa ganitong sitwasyon. Mama! Lagi mong binabanggit ang tungkol sa pera ni Tito para i-pressure si Papa. Pero ayon sa alam ko, ang perang iyon ay iniwan ng lolo't lola ko at nakuha mo na. Ningning, sa ganitong pagkakataon, pinagpumunta mo pa rin Tito mo? Patay na siya ng ilang taon. Tumigil ka na sa pag-iyak! Papa, ang pekeng ipis kanina, may nakatagong kamera pala. Gusto mo bang makita kung ano nangyari sa ilalim ng mesa kanina? Yen Yen! Paano mo nagawa sa harap ng lahat? Nakita ng asawa ng ate mo! Hindi ko ginawa! Oo nga! Muli mo pinapahirapan ng ate mo at sinasadyang akitin ng asawa niya. Talaga namang ayaw mong maging maayos ang buhay ng ating pamilya. Kumilos ka at ayusin mo ang mga gamit mo at agad kang umalis sa pamilyang Shing. Tapos na. Ate, hindi mo ba kasama si Mr. Ken? Hindi ka pa nag-e-empake. Gusto mo pa bang akitin ng asawa ko? Ate, hindi mo ko naintindihan. Dumating lang ako para sabihin sa'yo na si Mr. Zhu ay naghihintay sa'yo sa labas. Gusto niya ipalawan ang nangyari. Sige, pupunta ako. Ningning, Bakit ka nandito? Ningning. Hindi ko iniintindi kung may nangyari man sa inyo ni Kinhie o wala. Ang gusto ko lang ay makasama ka. Kuya,
Si ate at si Shensizo, hindi ko alam kung anong ginagawa. Ha? Kuya, tingnan mo silang dalawa. Kung gusto mo, isang salita mo lang, hindi ko na ipagpapatuloy. Dadalhin kita kahit saan. Pwede kitang paglingkuran buong buhay ko. Ay nako, ngayon, siguradong hindi ka nang gugustuhan ni Kenhige. Talaga bang handa kang gawin na yun para sa akin, buong puso? Siyempre. Sige, kung ganun, tungkol sa pagsasama noon, sino bang maideya noon? Si Yin Yin. Alam niyang malapit nang mamatay si Lolo Qin, kaya naghanap siya ng manghuhula. Sinasadyang sinabi niya sa pamilyang Qin na ang iyong horoscope ay pinakaakmang kasal para sa pang-aliw. Sabi niya para masubok kung tapat ang damdamin mo sa akin. Hindi ba gusto niya si Kenhige? Bakit siya nagplano laban sa akin? Sa simula, hindi niya alam kung ano itsura ni Kenhige. Narinig lang niya na may kakaibang ugali siya, kaya hindi niya nagustuhan. Kaya nga, lahat na nangyari ay wala kang kinalaman. Lahat ay plano niya. Siyempre. Wala kang kinalaman. Shensizo. Ay, tingnan mo. Ano yun? Tingnan mo. Paano nangyari to? Mr. Ken! Mamatay ka na lang, bastos na lalaki. Mr. Ken! Tulong! Tulungan mo ako! Hindi pa dito nagtatapos. Hindi pa sapat. Kaya nga, lumipat na sila lahat. Oo, dati, ang papa ko ay mahiya kay tito. Ngunit, sa ginawa kong aksyon, pinili silang umalis agad. Pwede naman. Sa tingin ko, ang IQ mo ay tumaas biglang kamakailan mula sa pagiging obsessed sa love agad na umakyat sa pagiging bida sa matamis na kwento. Talagang marunong kang mag-isip. Miss Shi, gusto ka makita ng lolo mo. Ano bang nagawa ko para mawala ng tiwalang tao sa akin dito sa lumang bahay? Pinipigilan pa rin ako para hindi na yata akong kakalabas. Ako nang bahala. Salbahin kontrabida, ang dati ng mayor ng katawan ni Ginoong Ken ay naipasok sa ICU dahil si Galet matagal na siyang umiinom ng mga gamot na bawal. Hindi pa siya nakalipas ng kalating araw sa ICU, namatay na siya. Dahil dito, ang kontrabidang babae ay naghiwalay na sa pangunang kontrabida. Sa totoo lang, ang pagkamatay ni Ginoong Ken ay walang kinalaman sa kontrabidang babae. Kahit ang kamatayan ng mga magulang ng pangunang kontrabida noon ay may kinalaman sa intriga sa loob ng pamilya. Lolo, si Mr. Su, hindi niya ako nire-respeto. Hindi niya ako tinatawag na ginang. Tinatawag niya ako Miss Shi. Dati, tinatawag mo palagi ang lolo mo na patay. Ngayon, bakit ganito? Ano na ito? Lolo, pwede mo ba kong tulungan na turuan siya ng leksyon? Parusahan siya. Sabihin na ulitin niya ang gina ng 10 beses. Hindi mo ba ako niloloko upang magpanggap na mabait para makipagdiborsyo ka kay Hiye? Lolo, kung gusto ko talaga makipagdiborsyo sa kanya, dapat galitin kita. Tama rin. Ngayon, ginagawa mo ito para tulungan si Shensizu na makuha ang mga lihim na negosyo ng pamilyang Qin. Lolo, nangangako ko sa buhay ni Shensizu. Kung gusto ko siyang tulungan, hindi siya magkakaroon magandang wakas. Ginang, nagbago ba ang ugali mo? Hindi sigurado. Tingnan natin. Uminom na po kayo ng gamutin niyo. Lolo, sandali lang. Lolo, hindi niya pwede inumin ng gamot to. Bakit hindi?
Dahil mamamatay ako. Hindi. Lolo, hindi ko alintana kung maniniwala ka sa akin o hindi. Pero ang gamot na ito ay may bawal na sangkap. Kung palagi mo itong iinumin, lalala lang ang iyong kalusugan. Pasensya na. Alam ko, noon, ako ay bulak at bingis sa mata at puso. Hindi nakikita ang kabutihan ninyo ni Heye. Ngunit ngayon, masigit pa sa lahat, nais kong kayo ay maging maayos. Lolo, maaari kang hindi magtiwala sa akin. Maaari ka rin magduda na may ibang layunin ako. Pero, tao lang ako. Tunay na nais kong alagaan mo yung kalusugan. Ang ibig mong sabihin, mayroong namasok sa gamot na ito? Sino ang gagawa sa akin ng masama? Hindi ko rin check kung sino. Pero, sigurado ako na mula ito sa loob ng pamilya Ken at Lolo. Si Ken Heye ay talagang nagmamalasakit sa inyo. Kayo ang tanging pamilya niya sa mundong ito. Kung may mangyari sa inyo, tsak siyang malulungkot. Nawala na siya ng marami. Hindi ko nais na mawala ka pa sa kanya. Kung ganun, sabi mo may problema ang gamot. Sige, ipatest mo na. Sige, huwag po kayo mag-alala. Magkakaasa po kayo. Bibigyan kita ng malay na resulta. Lolo, ang tungkol sa lupa sa West City, ako lang nagdesisyon. Huwag mong sisihin si Ningning. Asawa ko. Kanina lang, akala kong senaryo. Susunod na tayo sa dati. Babalik tayo sa parang simula. Buti lang may oras pa. Lolo, anong sinabi mo sa kanya? Anong sa tingin mo? Hindi ko naman sinaktan ang asawa mo. Tinawag ko lang siya para kumain ng konti. Kailangan pa ba? Kakainin kita eh. Lumayo ka dyan. Huwag kang nakaharang sa paningin ko. Ken Heye, bakit ngayon ka lang nakauwi? May ng katawan ng lolo mo. Hindi ako gusto ng lahat. Kung alam mo lang kung gaano ako natakot mag-isa. Pasensya na. Hindi ko dapat hayaang mag-isa ka dito. Sino bang hindi gusto sa'yo? Paaalisin ko sila. Ikaw. Wala akong ginawa. Nasa'yo ang lipstick ko. Nung nakaraan, nawala ang sinulat mo. Pwede mo ba ulitin? Ito kasi, kapag nabasa ay agad matatanggal. Bakit ganyan ang katawan mo? May pulang marka? May kasintahan ka ba sa labas? Wala. Hindi ito. Ang lipstick na to. Hindi mo netabi ito ng 3 taon, hindi ba? Pwede ba? Ulitin mo na lang. Tanga. Pwede mo naman hilingin ng halik. Pwede mo pang hilingin ng higit pa. Huwag magsulat. Kung gusto mo ng marka ng halik. Shining, sa tabi ko, hindi mo kailangan magpanggap. Maging sarili mo lang. Ano man ang gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Gagawin kong lahat para matupad ito. Ngayon, gusto kong pasayahin mo ako.
Mr. Kin, Ginang, maaga pa. Tinatawag kayo ng lolo nyo. Lolo, Lolo, lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng gamot. Tama nga si Ningning, may problema nga ang gamot. Sa loob nito, talagang may panagbabawal na sangkap kapag palaging iniinom, magiging hindi kalmado ang isip, masisindi ang galit sa atay, madali ring magalit at magwala. Oo nga. Kapag hindi nag-iingat, maaring mag-stroke o mag-atake sa utak. Buti na lang, naagapan ni Ningning. Kapag nakainom pa ako ng ilang beses, baka pupunta na ako sa kabilang buhay. Lolo, kaya ng... Kaarawan ni Kiniye. Hindi tama. Anibersaryo ng kasal. Hindi rin tama. Ang birthday ko.